gabi po sa bawat isa. Tayo po ay lumako sa ating pong meeting service. Ngayon pong gabi tayo po magpahanda sa Panginoon. Sa ating pong pananambahan, awitin po natin ang sanctuary. Kaya tayo po magpahanda sa Panginoon. Ating pong puso at isipan sa ating pong worship. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary. Prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Nawa po ngayong gabi, Panginoon, ay dalangin ko, Panginoon, na sa aming pong kalagitnaan, ikaw po ang kumilos, Panginoon, yung aming pong buhay ay maging living testimony, Panginoon, of your goodness, Panginoon, at yung katapatan mo, kabutihan mo ay makita po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord God, at narito kami, Panginoon, nagpapalinis ng aming pong mga puso at isipan, Lord, mga bagay na nagawa namin, Panginoon, na hindi po naging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Patawarin po kami at linisin, Lord God. Maging karapat-dapat po sa iyong harapan. Maraming po salamat, Lord God, sa lahat po ng inyong pag-iingat at sa mga kagalingan, Lord God, na naranasan po, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Maraming po salamat, Lord God, sa iyong papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, palapakan po natin ang Panginoon. Kahit tumawa sa Kanya, tunay, Panginoon, na napakabuto. It is good to bless your holy name. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto
Tunay po, Panginoon, na it is really good to bless your holy name at papurihan ang iyong dakilang pangalan sa lahat, Lord God. Tulad ng aming inawit, Panginoon, you heal our broken hearts, you heal our pains, yung mga fears, Panginoon, lahat yan, Panginoon, ay pinagagaling mo, inaalis mo. And we are safe in your hands, Panginoon. Kami po ay ligtas sa iyong piling, Panginoon. Kami po ay mananatili under your grace, under your wings, Panginoon. Kung hindi kami aalis doon sa presence mo, we are safe, Panginoon. Your mercy amazes me.
gustong ibigay sa amin ng kaaway, Panginoon. We believe na we are covered by your blood, Panginoon, your precious blood, Panginoon. At wala pong anumang masamang nangyayari, Lord God, sa mga anak mo, Panginoon, na naniniwala, Lord God, na kami po ay nabubuhay, Panginoon, na pinili mo at yung pong tinawag, Lord God. Maraming pong salamat, Lord, sa iyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sa Diyos po ang papuri, tayo po ay maaari na pong makaupo para po sa mga announcements, sa mga gawain po natin. Yan, patuloy po yung gawain sa IRM San Isidro worship service every Sunday at 2 o'clock po ng hapon. Para naman po sa midweek service and prayer meeting for next Thursday, speaker po Sister Susan, worship leader Sister Jasmine, testimony Brother Albert, and usher Sister Patricia La Forteza. Para naman po sa gawain natin sa Sunday, speaker po natin Pastor Manny, worship leader po Brother Reynan, tithes and offering encouragement po Sister Patricia, usher Sister Jasmine, and flower sponsor Pantalion family. And ito po ay sa Sabado na po ang Dawn Watch Prayer Gathering, April 5 at 5 o'clock po ng umaga. And after naman po nun ay yung gawain po sa Aita Community Mission, mga Kids Saturday class po, 8 a.m. After po ng pagtuturo ay meron pong fellowship sa mga adult doon po sa Aita Community. And ito naman po ang ating mga Holy Week schedule. 7 last words po, April 16. Wednesday po ito, 6 o'clock ng gabi. And Easter Sunday, April 20 at 5 o'clock po ng umaga. And para naman po sa church anniversary natin, sa mga kailangan pong prepare, yan na-encourage po natin ang lahat na makiisa dito po sa ating one-day salary pledge, an act of thanksgiving and opportunity to honor God by giving one day's income as a love offering for His work in our church. Pwede rin po yung mga estudyante sa kanila pong one-day allowance, pwede po nilang i-pledge para po sa Panginoon. Harvest date po ito ay April 13, 2025. And ang ating po 22nd anniversary on April 27, 3 o'clock po ng hapon na may temang Passion for God, Compassion for People. And ang National YM Conference po ay sa May 24, Saturday. Reg fee po ay 500 and nasa page po nila ang link para po sa registration. Para naman po sa testimony to share God's goodness and faithfulness sa kanya pong buhay, palakpakan po natin, Sister Laarni Acosta. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kagalingan na pinagkaloob niya sa aking lupang katawan. Pasensya na po kayo kung hindi ko po nagawa yung aking task last Sunday. Talaga po kasi umiikot yung aking paningin. Hindi ko alam kung bakit. Ang alam ko lang po, pagkaligo ko nung Saturday, pagka merienda ko, naligo, ayun na, umikot na yung paningin ko, talagang ikot. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero pag ako'y nahiga, wala naman ako nararamdaman. Pero pag tumayo po talaga ako, 2 araw ko po talaga ininda yun, Saturday and Sunday. Pasalamat ako sa aking asawa na siyang nag-take over sa akin yung Sunday, na kahit na nung gabi lang niya pinag-aralan yung hindi ko alam, sabi niya, Mama, kinabahan ako nung linggo, nag-blackout ako, meron ako isang page na hindi na-take up, pero alam ko, hindi naman ako yung nagpapaliwanag, kundi ang Panginoon. Thank you pa sa pagte-take over mo sa akin nung Sunday, and nagpapasalamat din ako sa pag-iingat niya sa aking mga anak, sa pagtatrabaho at sa pag-uwi nila ng hating gabi. And also sa pagsusupport niya, yung pagbibigay niya sa amin ng mga finances. Minsan, na-amaze ako. Alam niyo naman na every 30 may binabayaran kami 60,000, 63 o 60. Hindi na alam talaga kung saan kami kukuha na kahit na magbigay o tumulong yung mga anak ko,
hindi pa rin nakakasapat. Pero merong isang Diyos na tumutulong sa amin para mabayaran namin yung pagkakautang. At 3 buwan na lang, matatapos na kami. Salamat po sa Diyos ko ang mataas na ang papuri. Praise the Lord. Thank you po, Sister La Arnie. Sa 3 months na lang po, bayad na sila. Pag nakatapos na ng 3 months, kami naman po yung uutang sa inyo. Joke lang po. Yan, sige po, tunay po na yung provision ng Lord na hindi po nagkukulang, sapat po siya sa araw-araw po na ating pangangailangan. Handa po natin yung ating puso at isipan sa pagkinig po ng God's message. Palakpakan po natin, Sister Mary Joy Toquero. Mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Okay lang po ba kayo? Okay na to. Okay, sige po. Batiin nga po muna natin yung bawat isa. Talagang may separation po dito talaga ng bag Kristiyano. Ganun talaga kadami ang member ng church. Okay, salamat po sa Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo. Tapos, umupo po ulit kayo. Sige, mga gising-gising po ulit. Tayo po tayo. At tayo pa naman dali ang manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Praise you, Lord. Purihin ka sa gabi nito. Maraming salamat po, Ama. Sa gabi nito, Panginoon, na kami nagkatipon-tipon. Maraming salamat, Panginoon ko. At Lord, binigyan mo kami ulit ng magkakataon, Lord, magpasalamat sa iyo, makinig ng iyong salita, umawit pa kami sa iyo, Panginoon ko. Nawa sa gabi nito, Panginoon, patuloy mo kami gabayan. Buksan ang aming puso't isipan, bigyan ng wisdom, Panginoon, upang lubos na maunawaan ang iyong salita, Panginoon, at ito po ay makita sa aming buhay. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ito na natin yung panalangin, mamaya makalimutan ko na naman, tuloy-tuloy. Lagi ko nakakalimutan. Sige po, ako kayo po ay may mga Biblia. Ayan. Bible, pwede naman yung sa cellphone. Ayan. Makibukas po kayo sa akin sa Hebreo. Hebreo chapter 2. Nakabasa niyo po mga kapatid. Hebreo chapter 2 verse 5 to 18. Tayo po muli ulit tayo para sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Hebreo chapter 2 verse 5 to 8. Ang sabi po dito, hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang lilikain ang sanlibutan tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay ng isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya iyong alalahanin o anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahon siya'y pinababa mo kaysa mga anghel, ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalan, marapat sa isang hari. Verse 8. At ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay, nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay. Sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na hindi ipinailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikita. Mapapailalim ang Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit, alam natin si Jesus, bagamat sandaling panahon, pinababakay sa mga anghel ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat sa pamamagitan ng mga pagtitiis. Siya'y pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumula ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama
ng nagpapabanal at ng pinapaging banal, kaya hindi niya kinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, pinapakayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan at aawit ako at magpupuri sa iyo sa gitna ng kapulungan. Sinabi ko rin, ako'y mananalig sa Diyos at sabi pa niya, naririto at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos, yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot. Sa kamatayan, hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa pagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Last verse 18, sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Panginoon, kung nawa mo po sa amin ito, Lord, at ikaw lamang po ang magpapurihan sa aming buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayo magsimpo. Ang title po natin sa gabi nito ay ang tagapangasiwa sa kaligtasan. Ayan, sa Hebreo, ito po ay kasabay na rin ng ating devotion. Nag-iisip ako, magde-devotion muna ako gagawa ng message. Pwede naman isa pala. Yung devotion mo na pwede mong gawing salita, speak mo na sa gabi nito. Bakit mo ba bang sa dirami-rami ipapahirapan pa? Ako nanalangin sa Panginoon. At pagkatapos itong hinihag ng Panginoon, bakit ka po magbubukod? Kung ito naman ay pwede mo lang mapalalim. Napakaganda po kasi ng verse na ito. Ay, yung Hebreo kasi, napakaganda. Chapter 1 pa lang. Ang pinupunto na dito, ang pinapakilala na dito ay kung ano ang Panginoon Jesus. Kung ano ba siya. Siya ba ay nakatataas? Tagapagligtas ba siya? Yan sa chapter 2, napakalalim ng pagpapakilala sa ating Panginoon Jesus. Ano nga bang Panginoong Yesus sa atin? Bagamat siya ay Diyos, siya din ay naging tao. Hindi ang mga anghel ang nakatataas, kundi siya. Nang likhain ang sanlibutan, ito ay para ipamahala sa ating Panginoong Yesus. Verse 5-8, tinutukoy dito ang pagmamayari ng lahat. Bagamat siya'y bumaba dito, mababasa ko ba? Verse 5-8. Tingnan po. Isa pa. Ayan, hindi sa mga ngayon pinamahala ng Diyos ang daigdig ng kanyang lilikhain ang daigdig namin tinutukoy sa halip ay ganito ang sinasabi ng isang bahagi ng kasulatan. Ano nga ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sa daling panahon siya'y ginawa mo mas mababa kaysa mga anghel. Pinuspos mo siya ng dangal at ang kaluwalhati, ginagawa mo siyang tagapamahala ng lahat ng iyong nilikha. Unang-una po sa lahat, ito po ay tumutukoy sa God's ownership. Pagmamayari ka ba ng Panginoon? Say amen. Ayan, paninigurado lang. Tignan nyo nga kung pagmamayari ng Panginoon yung mga katabi ng mga kapatid. Baka mamaya iba'y nagmamayari dyan. Okay, check. Yan. God's ownership. Ano nga ba ang God's ownership? Noon pa man, kinikilala natin mga Kristiyano, ang kadakilaan ng Panginoong Yesus sa verse na ito ay hindi lamang tagapagligtas, kundi nagmamayari ng lahat. I-share ko rin ito, siguro pang-apat na ulit ko nang i-share. Mariman kayo, di ba? Mamaya nakalimutan nyo, i-share ko ulit. Ito ay isa-isa natin naging speaker sa Sampasabi. Si Mr. Paul Armisen. Para makalimutan mo, napapagod na kayo sa ministry, hindi paalala. Kasi nag-stick talaga sa akin yung patotoo niya, which is,
pagod na pagod siya sa ministry. Binigyan siya ng Lord ng maraming talent. Ng maraming. Ang dami niya ginagawa sa church, sa ministry. Napapagod siya. Nagtanong siya sa Panginoon, Panginoon, ano nga ba? Ang dami ko nang ginawa. Ano nga ba yung para sa akin? Ano nga ba yung para sa akin? Eh, syempre, nanalangin siya sa Panginoon. Gano'n naman. Manalangin sa Panginoon. Pagod ka kasi. Nakakapagod talaga ang ministry. Amen. Wala namang ministry, uupo ka lang dyan. Tapos, sa sounds ka lang dyan. Magmamasid-masid. Masid ministry. Wala namang gano'n. Ang ministry talaga nakakapagod. Talagang blood, sweat, and tears. Yan. Tapos, ganito, kung kayo ay mag-ministry, palakasin nyo naman yung katawan nyo. Huwag kayo magpupuyat, kumain kayo ng gulay. Ang ministry nyo, 3, tapos hindi kayo kumakain ng gulay. Ano kayo pag-ministry nyo? Amen? Alagaan nyo rin yung sarili nyo. Hindi yung kakain kayo ng hindi masustansya. Sasabihin mo sa Lord, Lord, bigyan mo ko ng kalakasan, Lord, nanghihina ako. Eh, ang kinakain mo, chichirya, French fries. Amen? Kung ikaw mag-ministry, palakasin mo naman yung katawan mo. I-bless ka ng Lord, Lord, i-bless mo po itong pagkain na ito yung pinapanalangin mo, Paris. Siomay. Nakakatulong? Hindi, di ba? So, ayun, ano lang yun, segue lang yun. Pero ano lang pag-ministry? Ingatan mo, palakasin mo yung katawan mo. Amen. Kung gusto mo ng marami pang ministry, kahit 10 ministry na yan, naalala ko ng mga kabataan kami nila, Tets. Ikaw na song leader, ikaw na usher, ikaw pa speaker. Ewan ko lang kung naabutan niyo po yun, na ilan na kasi gabi-gabi. Pag midweek service talaga, ikaw, basta naranasan ko kasi, ako yung song leader, usher na, tas speaker pa, tapos ako na talaga yung buong prog. Ganun ka, kaya malakas akong kumain, hindi. Malakas talaga kumain. So, ganun, ang mga kapatid, gusto mo ng ministry, malakasin mo yung katawan mo. So, balik tayo dito kay Mr. For Armisin. Tinanong niya, question niya ang Lord, Lord, ano naman yung para sa akin? Sa dami-dami na ginawa ko. Tapos, nag-reveal ang Lord, God's ownership. Likhain, dito sa verse, mababasa natin, nilikha ng Panginoon ang sanlibutan. Itong lahat ay sa Panginoon. So, ano pa yung kino-question mo sa akin na ano yung para sa iyo? Para sa kanilang buhay. Sa Deuteronomy, sinabi dito, to the Lord your God belongs the heavens, even the highest heavens, the earth, and everything in it. He owned it from the beginning to the end, and the scripture, yung Bible, repeatedly emphasized God's ownership of everything, even in the universe. Lahat yan ay para sa Panginoon. Lahat ay nilikha ng Panginoon. God's ownership. Mga kapatid, pagmamayari po ba tayo ng ating Panginoon? Amen. At ang pagmamayari ito ay ibinigay niya kanino po sa ating Panginoon Jesus. Doon sa binasa natin kaninang scripture, ipinakita doon na siya ay binaba na mababa pa sa mga anghel, ginawa siyang tao. So, hindi pa rin natatapos. Yun ay umpisa pa lang ng verse. So, verse 9 to 10. Verse 9 to 10. Oo. Subalit, alam natin si Jesus, kahit nasa kaunting panahon ay ginawang mas mababa kaysa mga anghel at binigyan ng karangalan at kalwalhatian dahil sa pagdurusan niya sa kamatayan, dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Sa atin niloob niya, si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya ay ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kalwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos at lumikha ng nangangalaga sa lahat ng bagay sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Pangalawa pong punto, God's sovereignty. Bakit? Ako to. Kayo yan. The God's sovereignty. Tama na? Okay. Ako to. Gusto mo ikaw dito? Ganun dito. Ganun lang. Okay. God's sovereignty. Ano nga ba ito? Dakilang kapangyarihan
spiritual wisdom and purposely governance of the universe, every aspect of life. Dakilang kapangyarihan, kataas-taasan. Yan, kaya kung pipili tayo ng song, kasi marami sa mga, segue na naman. Kung pipili tayo ng mga song, tayo? Theologically rich. Wow. Pastor? Theologically, kasi kung pipili ka ng song, kasi maraming song, na maganda yung melody, pero ang mga song kasi, tumutukoy sa pansarili. Distinguish nyo yun. Tumutukoy sa pansarili, hindi na siya sa tumutukoy sa pagpupuri sa Panginoon. So music team, kung tayo pipili ng song, palagi natin pipiliin yung song na kataas-taas, yung laging may pagpupuri sa Panginoon. The song is all about, not it's all about us. The song is all about sa ating kataas-taasan, ang pinakadakila makapangyarihang Panginoon. And all of that, the right of God to exercise His ruling power. Ibinaba niya ng mga anghel sa mga anghel. Ginawa kasi mas mababa ng Panginoon sa mga anghel. Ginawa ng tao ang ating Panginoong Yesus upang bigyan ng katuparan ng kaligtasan sa katauhan. Binigyan siya ng karangalan at kadakilaan sa kanyang pagkapako at kaganapan sa nais ng Diyos. At dahil dito ang Panginoong Yesus ay pinagmumulan ngayon ng ating kaligtasan at hanggang ngayon dinadakila ng lahat. Ayun siya. Una, maiksi lang po ito. Una, God's ownership. Pangalawa, God's sovereignty. Okay. At ang susunod naman po, last again. Sa verse 11 to 18, tinutukoy ito, ang title nito ay God's, eto na, ang ating Panginoon, si Jesus our Savior. Naging tao din ng Panginoong Yesus, ito ay upang mabigyan katuparan siya ang ating maging dakilang saserdote na tagapagdala ng handog sa ating Panginoon. Malalim. Binigay siya ng Panginoon upang siya ang maghayag ng kaligtasan at tayo ay maakay sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. And that's one point of being Christian. We have to be the light. Sabi, ang Superbook talaga, pang bata siya, pero ang impact niya pang pang mature. So, nagko-question sila, si Joy, at saka si Chris. Nagko-question sila, humihingi naman sila sa Panginoon humingi naman ako maging A+ sa exam para hindi siya nag-review. Pero hindi niya sa Panginoon. Ganun, ang Panginoon kasi kapag nagpapaliwanag siya, hindi din kasama ng mga tagasunod ng ating Panginoon, hindi nila lubos maunawaan ang sinasabi ng Panginoon sapagkat mahilig ang Panginoon Yesus mag-describe through talinhaga. Maging ilaw ng sanlibutan, kayo ang maging asin, hindi nila lubos na naunawaan yun. Pero kasi ang tinutukoy ng Panginoon, ang Panginoon ang sangkatauhan. Ang Panginoon Yesus ang Panginoon Yesus ay nagiging gabay. Ang kanyang salita, tinuturuan niya tayo upang tayo ay maging liwanag ng sanlibutan. Ngayon, sa Panginoon Yesus ang mundo, bakit may kasalanan? Sa Panginoon Yesus pala ang mundo, bakit ang dilim? Maraming masasamang nangyayari. Kasi nga, hindi natin sinisindihan ang liwanag na binigay sa atin ng Panginoon. Ang Panginoon ay nagiging bilang saserdote na naghahanda ng mga handog para sa ating Diyos. Para makasama tayo sa kalangitan, para makasama natin ang ating Panginoon. So, ito nga sa verse na ito, sa bandang dulo, tinukoy dito na siya ay ating dakilang saserdote, tagapagdala ng handog sa ating Panginoon. Bilang tao, siya ay tinuksurin, nagbata. Jump to conclusion.
Nagbata? Bata. Medyo may accent kasi. May nagbata. Lusot na naman. Ano? Nagbata. 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 Okay pa po? Nagbata? Okay. Bata. Boyfriend. Okay. Sige po, ayan. Nagbata. Ayan, ako, nag-tease. Napagtagumpayan ito ng ating Panginoon Jesus. Ito ay upang magabayan tayo patungo sa ating Panginoon, mahabagin at tapat. Na tagapaglingkod, maging ang Panginoong Jesus ay naging tagapaglingkod din ng ating Diyos. Kasi di ba, inatasan siya ng ating Diyos na bumaba sa lupa at nailigtas. So naging tagapaglingkod, magandang halimbawa ng pagiging tagapaglingkod. Ito ay upang ipakita din sa atin ang pagsunod ng ating Diyos, nagpakababa sa Kanya ng tao upang siya din ay maging gabay sa pamamagitan natin at kung paano paglilingkuran ng ating Diyos, bagamat siya ay Diyos din. Humbleness, love, gabay, kaligtasan, bagamat ang Panginoong Jesus ay hari na itinalaga sa atin ng Diyos, tagapamahala ng sangkatauhan, ating tagapagligtas, mga katangian, wala pang nakagagawa ni isa sa atin. Mga katangian ang Panginoong Jesus lang ang nakagagawa. Kahit walang dapat, tayo'y lahat, kahit walang dapat ipagmalaki ang lahat at sa kung ano ang kaya natin gawin. Sa musika, pagtuturo, pamilya, trabaho, kung saan ka man mahusay, sa pamantayan itong mundo, walang dapat ipagmalaki ang kahit sino sa atin. Ngunit hindi ni katiting didikit sa ating Panginoong Jesus. Napakahaba kasi ng pwede mong masabi sa ating Panginoon. Ang lahat ng ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesus. God's ownership. Pinakadakila, kataas-taasan. Ating tagapagligtas. Ngayon mga kapatid, ang iiwan lang pong tanong ay, paano mo ba isinasabay ang Panginoon? Ano ba siya sa'yo? Sa gabing ito, mag-umpisa po tayo magtanong sa ating sarili. Diyos mo ba siya? Paano mo siya ginagawang Diyos sa buhay mo? Ito, ididikdik ko na po. Mag-devotion po tayo, tapos i-post po natin. Ito ay, sabi nga ni Pastor Igloria, kung kayo nakasama sa tanyo, ang sabi niya, meron kasi silang rules. Ngayon kasi ang rules, nilalagay yan sa church, hindi para pansamantala lang. Doon nagiging mahigpit. Sa book ni Tito or ni Philemon, sinabi doon ang pamantayan ng isang tagapanguna, tagapangasiwa ng iglesia ng ating Panginoon. Ngayon, ginagawa itong pagde-devotion, pagpili ng mga leader, nasasaktan tayo pag tinutuwid ng ating pastor, kasi nga, tayo ang magiging pamantayan ng susunod na generation. Ginagawa natin to kasi tumutugtog tayo, gusto nating makita nila kung gano'n natin kamahal ang Panginoong Jesus. Nagbabasa ako, oo. Kailangan makita nila yun eh. Katulad yan, yung plastic. Ano na ngayon? Dilubyo na, hindi na mawala. Ang tinutukoy lang ni Pastor Igloria, kailangan kasing mapatupad to kahit napaka-higpit. Please lang, kung makaawa na. Mag-aral tayo paunti-unti kasi paano mong ikukwento ang salita ng Panginoon kung ikaw mismo hindi nagbabasa. Hindi ito, Pastor, gumawa ako. Hindi ganun eh. Mag-aral ka, maging gabay mo to, kasi ikaw leader ka, ikaw yung susundan para sa mas mahaba pang panahon. Ayun nga yung sinasabi nila, Pastor at Pastora, hindi sila nandito palagi. Aalis sila. Kailangan may maiwang magiging matatag dito sa iglesia na mamumuno na hindi bababa, aakyat, mag-iinit lalamig. Kailangan po tuloy-tuloy. Kasi tayo ang titignan ng mga susunod. Yung mga bata tinuturuan natin, tayo ang titignan. Yung mga tinuturuan natin sa instrument, nagtuturo tayo, pero kasi tayo ang titignan nila. So ito ay para sa long term, mga kapatid. At tayo, at the end, tayo
tayo rin yung iniwan ng Panginoong Yesus na maging saserdote tulad ng Panginoong Yesus, tayo ang tagapaghanda. Diba? Kung paano kang tumayo sa harapan, kung paano kang mamuno sa pamilya mo, sa eskwelahan, iyon ay kumakatawan sa Panginoong Yesus. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manadali ang manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Lord, sa iyong salita. Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, sapagkat hindi namin ito kaya na mag-isa lang. Panginoon, walang dadakila sa pangalan mo. Panginoon, kahit anong aklat pa yan, kahit ilang page, Panginoon, walang makahihigit kung paano, Panginoon, isusulat ang kadakilaan mo. Panginoon, sa aming buhay, dinadalangin namin. Lord, tulungan mo kami maging matatag. Tulungan mo kami, Lord, na maging tagapanguna. Panginoon, ipaalala mo sa amin ang mga bagay na dapat namin gawin. Panginoon, ituwid mo ang aming puso sa tuwing kami nakakalimot, Panginoon. Na ang lahat ng ito na ginagawa namin sa church ay sumasalamin sa kung paano ka namin sinasamba. Lahat ng ito ay sumasalamin kung paano ikaw ang Jesus sa buhay namin. Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, sa aming puso, palaputin mo, Panginoon, sa aming buhay. Lord, nawa ikaw ang kumilos sa bawat pananalita, kilos, gawa. Nawa, Panginoon, may pakita namin na ikaw ang natatanging Diyos. Panginoon ka namin sa aming puso, sa salita at sa gawa. Purihan ka, Panginoon, sa habang panahon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Salamat po sa ating. Salamat po, Sister Mary Joy, sa pagpalang mensahe. Tayo po ay dumako sa pagkakaloob sa ating pong Panginoon. Tawagan po ang ating usher, Sister Leonie Santos. Panalangin natin ang ating mga Panginoon. Nagulog po namin sa iyo ang ating mga handog, Panginoon. Loobin mo po na ang mga handog na ito, Panginoon, ay magamit namin sa ikalalago ng iyong salita sa lugar nito, Panginoon. Tuloy mo po ang puso ng ating mga kapatid, Panginoon, at lahat po ng dumadalaw sa gawain ito, maging ang wala rito, Panginoon, ay pakita po namin ang aming pagmamahal sa iyo, Panginoon. Ang mga handog na ito, Panginoon, ay pagbabalik namin ang aming pagmamahal sa iyo, Panginoon. Kung maliit man o malaki, ang aming handog, pagpalain mo po ang aming mga resources, pinagkukulan ng aming kita, Panginoon, at gawin mo po na magamit pa namin, matagtaga namin ang mga kaloob na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ito, tayo pong lahat ay tumayo para po sa pag-awit ng ating closing song. No other name but the name
Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na amin pong napakinggan. Lord, patuloy Lord na mga salitang ito, lagi mo pa, hindi mo po sa aming puso, tungkol sa aming buhay Lord. Patuloy po namin bigyang halaga, Lord, yung pagliligtas po sa amin na nasa iyong mga kamay, Panginoon. Inilagay ng Diyos ang kapangyarihan, ang kaligtasan ng Diyos. Kaya Lord, dalangin ko po sa iyong mga anak, sa bawat isa po sa amin na iyong tinawag, patuloy po namin pagyamanin sa aming buhay. Na ikaw, Lord, na aming Panginoon, ay patuloy po namin maipahayag, maipakilala, Panginoon, sa maraming tao na ikaw ang tagapagligtas, ikaw ang kailangan ng mga tao upang maligtas. Salamat po sa iyong mga salita na laging nagre-remind po sa amin na ikaw ang aming Panginoon na kailangan sa bawat araw, na kailangang makilala, kailangang itanyag, Panginoon, sa sanlibutan po ito. Lord, patuloy mo po pagpalain ang iyong mga anak, patuloy na ingatan, nilayo sa loob mong uri ng kapahamakan, karamdaman, pagpalain mo po ang bawat pamilya ng mga kapatiran, maging ang kanilang Lord, mga pinagkakakitaan, mga trabaho, hanap buhay, mga business, mga pinagkakakitaan, Lord, dalangin ko. Pagpalain po, Panginoon, na Lord, yung katapatan, Panginoon, makita mo po sa kanila sa mga bagay, Lord, na pinagkakatiwala mo po sa kanila, na maging tapat sila sa pagkakaloob, sa tithes and offering, na siyang, Lord, source of income ng church, upang lalo mo pa po mapagpala, Panginoon, ang kanilang mga, Lord, ikinabubuhay. Lord, upang ma-bless po sila dahil ang mga bagay dito ay may, Lord, may kaakibat na mga pangako na kung saan, Lord, kapag kami naging tapat, ay patuloy po pong tutuparin sa aming pong buhay. Dalangin ko rin, Lord, ang lalo pang paglalim sa pananampalataya, ang pagkakaroon lagi ng time, kauhawan sa iyong mga salita, sa iyong mga gawain, sa pananalangin, Lord, patuloy po namin huwag pabayaan ang aming mga buhay espiritual. Lagi mo po kaming i-remind, lagi mo kaming papaalalahanan, at kayo din, Lord, sa mga ministeryo inaatang mo po sa amin. Masumpungan mo kami na patuloy na nagiging tapat sa kabila man, Lord, ng mga challenges, ng mga pagsasakripisyo, yung sacrifices po namin ng time, ng lakas po namin ang aming buhay. Ay Lord, tunay nga Lord na hindi ito sasapat doon sa ginawa mo po na paghahandog ng iyong buhay. Kung kaya Lord, ang mga bagay nito ginagawa po namin bilang aming pagpapasalamat po sa iyo sa iyong pagliligtas po sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Lord, salamat sa iyong sa aming natapos na gawain, sa aming pag-aaral ng iyong salita. At Lord, sa sandali po ito, sa pagtataas ko po na aking kamay, ay pahintulot mo iparanas po sa amin ang iyong pong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy natin maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya, at na rin ang pakikipisa ng diwang banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. And give you
service, huwag din na po tayo mag-groupings. Diyan na po kayo sa upuan nyo. Dadako na po tayo agad sa ating pong pananalangin.